Hindi nyo nagamit yung pagiging registered nurse nyo papunta rito? Hindi po, kasi pagdating ko po rito, caregiver ako. Caregiver po ako, pero tapapil lang po yun. Doon po sa farm ng Pipino, doon po ako napunta. Hindi ba kayo nalulumo na parang, ano ba yan, registered nurse ako sa Pinas, pagdating dito, sa farm ako nagtatrabaho? Umiiyak ka nang hindi mo alam. Natutulala ka, na iisip mo tama ba yung naging decision mo. Namatay yung mother mo sa Pilipinas, pero hindi ka nakauwi. Hi, good afternoon po. Hi, Ferds. Yeah. Thank you. Kumusta po kayo? Mabuti. So, kumusta naman po kayo dito sa bahay ninyong napakaganda? Ayos naman po. Oh. Ay, ito po yung parang office area po. Pwede rin study room ng mga bata po. Mm-hmm. Dito po sila nag-aaral o kaya pag may mga ginagawa sa work, dito rin po nila ginagawa. Mm. Dito naman po, ito po yung isang living room. First living room, dito po. Pwede nagre-relax, gusto mo nakatingin po sa window. Mm-hmm. And dyan po nilagay ni Mrs. yung Christmas tree. Mm-hmm. Ang ganda naman ng inyong Tapos dito po, may washroom na para kung may kailangan tumapit ang washroom po. Wow, ganda naman. Main living room. Yeah. Dito po, madalas kami nag-hangout. Kami dinunood ng movie, ng YouTube. Tapos ito po yung territory ni Mrs. Kitchen. Yung kusina. Kusina. Talaga si Mrs. ang mahilig magluto. Lagi siya. Ano niya yan? Specialty. Kayo hindi kayo nagluluto? Once in a while. Minsan, giniling, adobo. Ano ba yung ibig sabihin ng Airbnb? Yan po yung mga tao na naghahanap ng mapapagtuluyan ng mga ilang araw lamang. Minsan, 1, 2, 3, hanggang 1 week, 2 weeks. Yun po yung mga galing sa malalayong lugar. Sinasadya pa nila para lang maiba environment at ma-enjoy po. So parang, in short, parang apartment style, parang ganon? Or room for rent, parang ganon? Parang room for rent siya, pero nagagandahan niya, mas convenient yung mga amenities niya. So, pwede natin tingnan po natin siguro para makita. Ayan. Dito po, merong yan, may billiard, tapos may bar. Ito po yung aking one and only. Dati ko pong girlfriend. Ngayon asawa. Ito, ginagawa din nilang parang mga ikakasal, parang ganun ba? Ako, minsan meron na po nag-clean up? Nag-clean up siya, tapos nag-overnight, yung mga magkakabarkada na gustong mag-spend ng time together. Yeah. Minsan may mga group of, kami, Pilipino na 9 yata yun, ang group mag-fishing sila sa Chilliwack. Nag-stay sila rito ng 2-3 days yata. Oo. So magkano naman ang per day ba? Or per 3 days, 2 nights? Per day po yan. Depende po kung gano'ng karami yung tao. At saka kung weekend or weekdays. Okay. Yeah. Pero mura lang. Pero very... Pino, masyado kami mabait. Mas mura pa po sa nag-hotel ka. Totoo. Okay. Saka maraming ginagawa pa ng mga special gift basket, mga ganyan. Pasasalamat. Nagpapasalamat ako kasi unang-una, na-meet ko kayo, napakabuti nyo sa akin eh. Kaya isa kayo sa hinahangaan ko dito sa Abbots Ford na sa kabila nung narating yung buhay dito sa Canada, nananatili kayong humble. So gusto ko sanang ma-share sa mga kababayan natin kung ano yung pinagdaanan yung hirap dito bago kayo nakarating dito sa kung anong meron kayo ngayon. Kailan po kayo dumating dito sa Canada? Exact date na dumating ako is April 27, 2007. To be honest, yun ang unang experience ko sumakay ng aeroplano, saka yun din yung unang experience ko na malayo sa family. So, talagang very challenging siya at hindi madali. Pero awa ng Diyos, pinagkaloob niya kung ano meron kami ngayon. Sa Philippines, isa akong registered nurse. Actually, bago ako nakapunta rito sa Canada, I was practicing for 5 taon na, tapos 3 ospital. Huli kong pinasukan doon sa Bulacan, yung Bulacan Maternity and Children's Hospital.
naka-destino ko sa operating room, sa delivery room, which is na-enjoy ko, masaya talaga ako dun sa work. Kasi andun yung nagpapaanak kami ng pasyente, nandun yung nagsesesaryan, nandun yung assist ka sa doctor, sa operating room. Pero, although happy ako dun sa ginagawa ko, batid ko rin na malaki rin yung pangailangan ng pamilya ko. So, nag-isip-isip ako. Actually, masaya talaga ako sa work niya kasi on-call kami kahit madaling araw. Pag tinawag kami, wala mang extra bayad yung pumupunta pa rin kami. Pero, dumating yung time na sabi ko, 3 kasi yung anak ko, paano ko pag-aaralan yung mga anak ko kung ganito lang ang sweldo? Yung isang buwan noon, nabanggit ko na nung nakaraan, ang 1 month na salary noon is only 10,000. Pero hindi yun sapat kung may 3 kang anak na papakainin o nag-aaral. So doon nabuo yung konsepto ko na kailangan kong mag-try abroad. Ang kagandahan naman po, dahil doon po, suportado ako ng asawa ko. Which is, palaking bagay po na kasama nyo sa pangarap nyo, yung asawa nyo, okay? At ang naging advantage po namin, yung kapatid niya na si Francesca Sharon, nandito na sa Canada. Siya ngayon yung nagkaroon ng way, tinulungan niya kami magkaroon ng way na maihanap ako ng employer as a caregiver. By the way, yun po palang naging dating ko dito, balik caregiver. Nasa sa Pilipinas, nag-try ako initially na mag-apply as a nurse, RN, hindi nakalusot. Pangalawa po, in-apply ko din po ng binabaan ko, LPN, hindi pa rin po nakalusot. So, in choice ko po talaga, dahil gusto kong makalabas ng Pilipinas, makapag-abroad, yun na po, caregiver na po ang naging pathway ko. So, meaning to say, registered nurse na kayo sa Pinas, then nag-apply kayo papunta ng Canada, hindi nyo nagamit yung pagiging registered nurse nyo papunta rito? Hindi po, kasi pagdating ko po rito, caregiver ako. Kaya nga lang po, caregiver po ako, pero sa papel lang po yun. Ang nangyari po, ang naging trabaho ko, dahil din sa tulong ng hipag ko na si Francesca, may kakilala siya na mayroong agency na naghahanap ng trabahador sa farm. Doon po sa farm ng Pipino, doon po ako napunta. Tinaga nyo, kahit na nurse kayo, tinaga nyo magtrabaho sa Pipino, sa farm? Po, kailangan po. Kasi unang-una, kailangan mo magpadala buwan-buwan sa Pilipinas. Pangalawa, ikaw din yung magbabayad ng tax mo sa kanang MSP mo habang nagtatrabaho ka doon sa farm. Hindi ba kayo nalulumo na parang, registered nurse ako sa Pinas, pagdating dito, sa farm ako nagtatrabaho? So, totoo lang po, wala kasi hindi. Alam ko naranasan din ito ng mga karamihan. Talagang mararanasan mong umiiyak ka ng hindi mo alam. Natutulala ka, na iisip mo tama ba yung naging decision mo. Katunayan nga po, yung first 6 months, talagang homesick ako noon. Doon po pala ako tumutuloy sa hipag ko nung una. They are kind enough to accommodate me po. Tapos po, nung after 6 months, naranasan ko rin po na after magtrabaho sa Pipino, nag-extra ng ibang trabaho para makaipon ng konti. Nakauwi po ako. Caregiver pa rin po ang papel ko pero nakauwi ako. Yung pag-uwi ko po na yon, hindi pa po ako PR noon. Caregiver po, working permit pa rin po, close working permit. Pag-uwi ko nga po na yon, ilang araw lang po ako sa Pilipinas. Ala akong uwing pera talaga, gusto ko lang talagang pamilya ko makita. Tapos po, pagbalik, na I have to take it seriously. Kailangan, determinado po ako. Diretso ang tingin ko, walang lingunan. Lagi ko pa sinasabi na yung scrub set ko, isusuot ko to isang araw. So, everyday po yon, 6 to 6 po kami pumapasok sa Pipino. Tiyaga lang po, 7 days a week. Ang pinakapahinga lang namin, pagka winter season, may shutdown kami na 6 weeks. So as in full time na doon sa Pipino. So Full parang time. nabaliwala na yung caregiver, parang ganun ba? So, tumagal po ako sa Pipino ng 4.5 years. So that time, magkano pa yung per hour noon, nung mga panahon yun? Way back 2007, yun $8 pa lang. So masapat naman para matustusan yung mga pangangailangan sa Pilipinas. Tight din siya. Kasi nga may binabayaran ka na dito. Eventually, nag-move out din ako. After 6 months sa hipag ko, nag-move out din ako. So, I have to pay my rent, yung tax, yung MSP, padala sa Pilipinas. So, altogether, umaano naman. On the side, may goal ako. Goal ko is to, dalawa bali eh. One is to get a status, to become a permanent resident, and the other one is to practice my profession as a registered. So, pinagsabay ko yung pag-aayos ng papel. So, awa ng Diyos, it took a while.
Actually, 4.5 years bago nag-meet sa both end yung dalawa. Hindi po madali, pero nakuha po sa tiyaga. Pag po pala determinado kayo at talagang determinado, of course, samahan ng maraming dasal, mangyayari po. So, ilang taon din ang inabot nyo na nandun kayo sa farm as a pipino worker hanggang sa nakuha nyo na yung gusto nyo bilang registered nurse? From 2007, naging registered nurse po ako 2011. 2011, so almost ano din, 4 Apat na years taon. din. Naranasan ko pa po yung time na wala akong idea. Paano kaya ako magiging registered nurse? Wala akong computer. Wala lahat. So pag break time po namin ng 30 minutes dun sa lunchtime sa Pipino, meron kaming kaibigan na Pilipino na nandoon. May laptop siya. Ang bahay niya tatawid lang dun sa farm. So instead of me eating my lunch, ihiramin ko yung laptop in 30 minutes, nagre-research ako kung how to become a nurse. Tiyaga lang talaga. Tiyaga lang po talaga. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi sa akin ng kaibigan namin niya. Sabi niya, tingin ko may mararating ka. Last sinabi niya yun, 2007, 2008. Awa ng Diyos, parang naging motivation ko rin yun. Ang narinig ko yun. Additional motivation. Nabanggit nyo kanina, wala kayong car that time. Paano kapag nag-i-snow tapos lumalabas kayo, nag-grocery kayo? Nasan ko yung sasakay ka ng bus, pasan mo yung 18 kilos na bigas. Kasi, tapos once a week, naglalaba kami sa laundromat. Yung mga dirty clothes namin, lalagay namin sa maleta. So, para kami nag-abroad every week. Andun yung dirty clothes, dadali namin sa laundry, may dala kaming sabon, mga coins, tapos lalaban doon. Once a week yan. Tapos, pag uwi, malinis naman yung dalawa. So, ganun lagi every week yan. So, buti natiis nyo. Hindi kagaya kasi yung mga bagong dumarating ngayon dito na wala pang 1 taon, 2 taon. Kalimitan doon sa mga namimit ko, ang goal nila, magkaroon kagad ng sasakyan kahit wala pa silang permanent residency. So, buti na tiyaga nyo na ganun yung sitwasyon nyo. Kailangan piliin mo yung ipaprioritize mo at that time. Ang prioritize ko is yung mga pangailangan mo na. Of course, yung needs ng pamilya ko at saka yung kailangan kong ayusin dito. Kailangan ko ayusin yung PR ng pamilya ko, kailangan ko ayusin yung career. It comes with patience and with the price. Pero nabanggit nyo, nagkaroon din kayo ng second hand na sasakyan. Yeah. Oo. Alam ko, napahappy ako nang nabanggit last time. It's a 1997 Honda Accord, marunong kulay maroon. Tapos ano siya, wala siyang heater, matatawa. Wala siyang heater. Walang heater. Pagka talagang, as in, wala ka. Para makita mo yung windshield mo na frosted, ganun talaga. As in, pag nalusang na snow, tumutulo pa sa loob. So, ilang taon nyo din nagamit yung second hand na yun? Nasa I sasakyan? think, actually, nagamit ko yun ng a year or less than a year. I cannot remember exactly. Nung bago dumating yung family ko, napalitan na rin yun. Kaya, nangutang ako doon sa hipag ko, sabi ko, kasi I became a nurse, tapos, ang trabaho ko nakuha sa Abbotsford, sabi ko, hindi po pwede ka na to, titirik to. So, napalitan naman, nakakuha ng mas maayos-ayos. My next car was a 2003 Mitsubishi Lancer na nakuha ko ng 4,000. Second hand pa rin? Second hand. Second hand pa rin. Talagang sinaga nyo, hindi mo na kayo nag-brand new? Hindi mo na. Talagang step by step. Step by step. So, may ipapayo nyo ba na mas unahin ang bahay kaysa sa sasakyan? I think so. Kasi honestly, ang sasakyan magde-depreciate. Walang masama sa sasakyan. Kasi yung safety at convenience lalo kung para sa pamilya. Pero kung ang goal mo is, of course, makakakuha ng gandang shelter sa pamilya mo, permanent one, kasi hindi biro ang requirements para makakuha ka ng bahay. Kailangan maganda yung record mo. Kailangan wala kang ganong maraming utang. Awa na Diyos, prioritize ko talaga yung sa bahay. Pero with the big help, of course, nung wala rin kaming ganong alam sa real estate at that time, tinulungan din kami ng kapatid ng asawa ko ni Francesca to get our first house. Pero bago kayo nakakuha ng first house nyo, nakailang beses kayo nagrenta dito? Oh, from 2007, since 2007 hanggang makarating ang pamilya ko, Perds, the 7th house, yun yung bahay na namin. So, pang 7 bahay yung inyong naging sariling bahay. So, 6 na beses kayong nagre-renta, palipat-lipat. Naranasan ko, Perds, yung una sa hipag ko, tapos pangalawa, 2 kami ng kaibigan ko sa isang room. $500 lang nun 2007 or 8. $500 lang, 2 kami sa isang room. Tapos noon, eventually, naging
Kumuha kami ng 2-bedroom, naging 3 na kami magkakaibigan, nagsama-sama doon. Hanggang, ayun, palipat-lipat. So, nung nakuha nyo na yung family nyo, nagre-renta pa rin kayo. Tapos, Yeah. nag-save muna kayo ng pang-down payment para dun sa inyong first house. Yep. Nung dumating yung pamilya ko, first, nag-rent kami ng basement sa Missouri. Tumagal yung 1 year. And then, actually, hindi lang sa Missouri kami nag-rent. Kasi after sa Missouri, bumibiyahe ng Missouri to Abbotsford. Sabi ko, ba't ako bumibiyahe? So, ang ginawa ko, naghanap kami na marerentahan dito naman sa Abbotsford. So, lumipat na kayo. Lumipat uli kami ng Abbotsford. Kasama ko na yung pamilya ko noon. Nung pagdating ng pamilya nyo dito, hindi ba sila nanibago na, syempre, iba yung culture natin dito? Yeah, actually, nanibago din. Tuwan-tuwa ako, hindi ko makalimutan. Pagdating nila, ang ginawa ko, pinagluto ko sila ng tinolang manok. Ang na-expect nilang food na pagdating, Canadian food. Natawa sila at tinulo ko, tinolang manok. So, anyway, bukas ang ibagi mga bata. Sa school, The weather. yeah, tama. Tapos, yung sa language din, kasi nga, hindi naman English ang first language natin. Pero madali naman silang naka-adapt. So, masasabi niyo po bang komportable na kayo sa buhay niyo dito ngayon sa Canada? Sa kabila ng mga naranasan niyo before, okay na kayo ngayon dito? So ngayon po, bali 2 anak ko na yung nakapagtapos. At happy po ako para sa kanila. Kaya na po nila kahit pa paano na supportan sa sarili nila. So, yung pa lang po is malaking regalo na, malaking achievement or tagumpay na para sa isang magulang. So, yun na lang po bunso namin, which is mag-aaral na rin po siya ng college next month. Nabanggit niyo yung isa niyong anak is realtor, tama ba? Opo, yun. So, kapag may mga kababayan tayo nga pala na naghahanap ng realtor, ayan, ipa-flash ko sa screen, yan, kontakin nyo na lang yan, yung realtor na anak ni Kuya Jan, kung may kailangan kayo. Din yung mga anak nyo pang iba, dito na lahat sila nakapagtapos. Opo, validate na rin po lahat nakapagtapos. Yung anak ko po, si Angel, bali, na po siya, psychiatric nurse na po siya sa Pang ilang bahay nyo na to ngayon? Kasi nabanggit nyo na naibenta nyo na yung una nyong bahay. So, pang ilang bahay na to na naibenta nyo? Actually, pangalawang bahay pa lang po namin to. Yung unang bahay po namin, dito rin po sa Abbotsford, na-timingan din po namin sa tulong po ng hipag ko, na-timingan namin. Kaya po maganda yung bahay kaysa sasakyan. Kasi yung bahay po, talagang pag na-tsempohan nyo, magdodoble, magtitriple ang presyo. At pag nagkataon, pwede nyo siyang kuhanin para kumuha pa uli ng itanim uli o kumuha pa uli ng another bahay. Yun nga yung mga naririnig ko dun sa iba na kagaya nung iba namin tinulungan maglipat na parang, let's say, for example, nabili nila yung bahay ng 500, naibenta nila ng 800, so nagdoble yung presyo. So, okay lang nabitawan nila. Kaya nga sabi nung iba, ina-advise sa akin, huwag kang maging sentimental dito. Totoo. Na parang ayaw mo nang iwanan yung isang bagay o isang gamit na nabili mo. Kasi kung mataas naman yung offer, talagang mabibitawan mo. Yeah. Ang nangyari nga po, higit sa doble ang itinaas ng property namin, halos na triple po. Yun din po dahilan, kaya nagawa din namin makapag-upgrade. Actually, bukod po dito, meron po kaming condo sa Langley na nakapangalan sa mga anak ko. Ngayon po, hindi naman kami ang nagbabayad na kasi may umuupa po doon. Yun na rin po yung nagbabayad ng mortgage. Oo, yun di ba yung isang magandang magandang way pa. Magandang way, yung kukuha ka ng ganun sa pauupahan mo. Yeah, kasi doon, nakaka-build ng equity yung ang nagbabayad ng mortgage mo yung umuupa. Pagka na ilang taon, tumubo ka ng kung magkano doon, you can use that para kumuha ng another property. So, doon sa trabaho nyo ngayon? Bali, ang work ko ngayon, Perds, is sa long-term care. Yung tinatawag natin sa Pilipinas na parang home for the aged, dito ang tawag long-term care. So, ang mga alaga namin dito, ang mga edad nagre-range mga 80 to 100 plus years old. Talagang yung mga hindi na nila kaya alagaan ang sarili nila. Nag-work ako doon sa night registered nurse. Mag-isa akong nurse sa gabi, ang pasyente ko ay 88. Dami. Opo. Pero meron po akong 4 na resident care aide na katuwang ko dun sa pagtatrabaho sa gabi. Minsan ba naisip nyo na pag umedad kayo, syempre alam naman natin dito sa Canada na parang doon na din kayo mapupunta sa sitwasyon ng mga inaalagaan nyo. Minsan ba naisip nyo mag-for good na lang sa Pilipinas? Actually, magandang tanong yung Perds Talagang hati ang opinion ng bawat tao dyan. Ang naisip ko, sa Pilipinas, honestly, masaya. Okay?
pero maikli ang buhay. Sa Pilipinas, walang ganong depresyon. Lagi nakangiti mga tao kahit wala pang kakainin. Okay? Pero dito po sa Canada naman, malungkot ang buhay, pero ang nanotice ko, mahaba ang buhay ng tao. Prone ng tao sa depression at prone din ng tao sa dementia. Kasi nga, limited yung supply natin ng sinag ng araw. So, kanya-kanya po tayo ng opinion kung saan ka magre-retiro. Kasi ang mangyayari, kung andito na ang pamilya mo, let's say, ang asawa, anak mo, andito na, pag umuwi ka at nag-decide ka mag-retire sa Pilipinas, 90% sure hindi nasasama sa mga anak mo, lalo kung dito na lumaki. Unang-una, mas maganda naman kalidad ng buhay nila dito para doon. Pangalawa, perks, pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, dapat meron kang bubunutin para meron kang pampagamot. Sa Pinas kasi, sabi nga nila, kung mapera ka sa Pinas, pag-aagawan ka. Totoo. Kung wala kang pera, pababayaan ka. Totoo po. Pilipinas po, pag may pera ka, punta ka rin emergency room, asikasuhin ka agad. Dito po, honestly, mag-aantay ka ng ilang oras, pero libre lahat. Wala kang tindihan. Kahit kailangan mo operahan ka ng libre. Pasok ka ng ospital, labas ka ospital, kahit 5 wala kang mabayaran. Pero yung iba kasi dito, na nakakausap ko, sabi nga nila, ayaw daw nilang tumanda sa home for the aged dito. Kasi nga, even ako, nakapasok na ako ng home for the aged diyan, may tinulungan kami maglipat. So nakita ko yung buhay dun sa loob. Parang yung matatanda magkakasama, sabi ko parang ito yung napapanood ko sa movie. Na magkakasama yung matatanda. Parang feeling ko, syempre Pilipino tayo, malungkot. Parang sabi ko, iba pa rin yung kulturang Pilipino na yung lolo, lola, kasama ng mga anak, mga apo. Pero syempre, hindi naman lahat ganun yung nagiging senaryo. May mga pagkakataon na tumatandang mag-isa, pinababayaan ng mga anak na nagkaroon na ng pamilya. So dito ba sa Canada, halimbawa, umidad ka na. May chance pa na halimbawa kahit matanda ka na, kasama mo pa rin yung pamilya mo dito sa loob ng pamamahay mo? Yeah, kasi sa 14 years ko dun sa workplace perks, isa pa lang ang nakita kong Pilipino na pasyente namin. So karamihan talaga puti. Okay? So yung mga Pilipino kahit na nasa Canada na, US pa yan o saan man, minimaintain pa rin natin yung natin, yung close family ties. Yung matatanda natin, mga elder natin, hanggat kaya talaga inaalagaan sa bahay. So hindi siya mandatory na parang pag pumalo ka ng 80, ng 90, kailangan sa home for the aged ka na. Alagain ka na din sa bahay. Hindi siya mandatory. Hindi. So depende sa pamilya mo kung ikikip ka nila sa bahay. Yes. Ang pamilya mo magde-decide kung ipapasok ka nila o hindi sa home for the aged or sa nursing home. Ina-apply yon. Kausap ka ng social worker, evaluate ng social worker kung qualified ka. Kasi karamihan din ng kakaedad na kung hindi ka nag-work nung kabataan mo, wala kang source na babayad. So, kailangan mo approve ka ng funded bed. Okay. Ibig sabihin, gobyerno magbabayad para sa iyo. Pero, gagawin ka ng case study at kailangan ma-approve ka doon. So, kung titingnan yung pamumuhay mo dito, parang masagana na. Pero nung nakaraan, nabanggit mo sa akin na namatay yung mother mo sa Pilipinas, pero hindi ka nakauwi. Sa totoo lang po, alam ko naman po na darating yung time na yon. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero ang ginalagay ko lang po sa sarili ko, nung buhay yung nanay ko, yung mother ko, binigay ko yung best na mapasaya siya. Awa po ng Diyos, nakadalaw naman siya dito sa amin. Bigyan namin siya ng magandang kaarawan. Tapos po, ni-make sure ko rin po na mayroong tao na nakatutok na nag-aalaga sa kanya. Ang gusto ko po kasing maalala is yung good memories. Masakit po kasi na uwi ka, makikita mo yung nanay mo, tigi-tigisa lang naman tayo ng nanay sa buong mundo, na nandoon na. Kasi po, honestly, dun sa trabaho ko, sanay ako makakita ng namamatay. At dito po sa Canada, nakikita ko namamatay kadalasan, 90% of the time, mag-isa. Kami pa po mismo ang nag-check kung patay na at kami po ang nag-declare ng time kung kailan namatay. Pero pag po nanay mo na, mahirap, mabigat, masakit yun. So actually, nung matanggap ko po yung call na wala na si nanay, ano po yun? 12:04 ng gabi, I was at work, nagtatrabaho ako. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Para akong nakalutang. Hindi ko alam. Ang dami ko agad natanggap na message, uwi ka. Hindi ko lahat masagot kasi kahit ako hindi ko alam ang gagawin ko pa. Pero at that time, sabi ko, decide ako.
gusto ko na lang i-keep yung happy memory na huli kami magkasama ni nanay. So, sabi ko, I want to keep that. Sabi ko, kung uwi ako ngayon, alam ko hindi yung iba mamisinterpret, pero sabi ko, kesa iuwi ako ngayon, ipadala ko doon at gastusin nila para doon sa kinanay. Para mapaganda ng konti. Yun ang bagay na hindi naintindihan kasi nung iba eh. Marami na rin ako kakilala na nasa abroad. Even may kasama ako ngayon sa work, namatay din yung tatay niya, hindi din siya nakauwi. Kasi kung iisipin natin na yung gagastusin natin pag-uwi, ipadala na lang natin para makatulong tayo sa kanila. And then tama din naman yon. Kahit umuwi tayo, hindi na din naman mabubuhay. Kumbaga, ikikip na lang natin sa ating memories yung mga masasayang alaala. Bagay na hindi naiintindihan ng mga tao na hindi naman nakaranas mag-abroad. Yun nga po. Yun ang pagkakaiba. Makakaintindi lang po nun yung mga nakaranas po mag-abroad. Mahirap po ipaintindi doon sa hindi naman nakaranas mag-abroad. Pero masaya din po ako na happy na si nanay kasama niya ni tatay ko. So, hindi naman po ako nabahala kasi dalawang kapatid ko po ang nandoon din naman. So mga paparating pa nandito sa Canada, ano yung mga may bibigay niyong advice? Alam niyo po, ang pagpunta sa Canada, it requires po talaga ng determinasyon, sakripisyo, pagtsatsaga. At higit sa lahat po, sipag. Kailangan po, talagang pag nag-decision po tayo na pumunta ng Canada, talagang willing kang mag-sacrifice at magsipag. Kasi yun po ang susi. Totoo po na ang isang bagay pag ginusto mo at pinagsikapan mo, hindi ka umayaw sa laban, makukuha at makukuha mo yan. It will take time, pero makukuha at makukuha mo yan. O baka may gusto ko kayong pasalamatan doon sa mga taong nakatulong sa inyo sa journey nyo dito sa Canada dahil nung dumating nga kayo dito, hindi naging madali hanggang sa nakarating kayo sa buhay na meron kayo ngayon. Unang-una na po, of course, yung aking asawa. Naging very supportive po siya. Nung pong 4 na taon na wala ako sa Pilipinas, siya lang pong mag-isa ang nag-alaga at nag-raise sa 3 naming anak. Pangalawa po, yung aking hipag na si Francesca, siya po ang talagang naging susi rin para makarating ako ng Canada kasi wala akong alam o kilala sa Canada. Pangatlo po, yung mga kaibigan ko, si Ren at si Janice, sila po yung mga naging kasama ko po na nung caregiver pa kami pare-pareho and yet sa farm kami nagwo-work. Naging hindi po nila ako pinabayaan at hanggang ngayon po, mahigit 10 taon na para po kami magkakapatid na nagkikita-kita pa rin. Isa pa po ay yung pamilya ni Ate Jessica Obra. Nais ko po siyang pasalamatan. Nakilala ko lang po siya accidentally sa ICBC nung magro-road test pero parang inampun na rin po niya ako at kinaling at that time. So maraming salamat po Ate Jessica. Gayun din po yung may nabuo po kaming grupo ng mga Pilipino na dati po ring mga caregiver. Ang tawag po namin is the Berks. Puro po kami mga caregivers, 10 po kami. Puro po temporary worker. And yet eventually awa ng Diyos, yung 10 po na yun, lahat po na yung registered nurses na. Yung iba po nasa Vancouver, yung iba nasa Richmond, sa Victoria. Salamat po kina Emilu, Lotis, kay Mike, kay Walter, kay Camille, kay Catherine, kay Emma. Sorry po, kung may nakalimutan ako. Grabe, ang dami nyo palang mga tumulong din sa inyo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganang kabait at kaganda yung pakikitungo sa akin. The first time I met you, napiling ko, nagkaroon ako ng isang kuya, even si Ate Kay, pag nagkikita kami sa labas, naging pasyal ka sa bahay, ganun. So, hindi na ako magtataka dahil, kumbaga, yung pinagdaanan nyo, alam nyo din yung pinagdadaanan ng iba, kaya pala gano'n na lang kabuti yung pagturing nyo sa mga kagaya, maming mga temporary foreign workers. Totoo po, masaya ako pag may namimit ako temporary worker at kung may nasisilip ako na pagkakataon na makatulong kahit sa maliit na bagay, parang masaya ako. Feeling fulfilled na masarap ang pakiramdam na, kasi alam mo yung pakiramdam nila eh. Alam mo yung anxiety nila, alam mo yung mga iniisip nila. So, pinagdaanan natin yan at nakakatuwa na kahit papano napapalakas o na-inspire mo yung loob ng iba para to keep on going.